Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga parata sa Ladua Nacional, Chief PNP Torre III kinumpirma na nasa irarom kan sa indang protective custody ang whistleblower sa kaso kan mga nawawarang mga arabulang na si alias Tutoy. Nagbubukas ka na Coffee Thunder 2025 sa pagultanan ka na US as in Pilipinas, nag-arangkada na. Sa tuya pang mga barata sa Ladua Nacional. Sa barata pa sa Lado Nacional, 1,000 pesos bulanan na allowance para sa mga estudyante asin na si manahan na alcoholic test fake news, sabi ng Departamento kan Edukasyon. Pagsibaka sa BI official, nadawit sa pastillas scheme, pinatibay kan Korte Suprema. Sa kuya pa nga pamayukan mga barata sa Ladua Nacional, Bibox nagpatanid sa publiko sa banta kan posibleng minor eruption kan bulkan kan Taal. Philippine Navy kinumpirmar ang posibleng paglipat kan na Abu Kamak class destroyer. Findings kan Senate panel sa makakatabang para manda tugutan ana interim release ni dating President Rodrigo Duterte. Mas hababang padusa ipapataw sa aki na ginadan ang sadiring ama asin sinaksak ang nagkapirang mga kapamilya. Yan mga tugang nga nagkapira sa nasa mga headlines kanda mga barata, ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, hihiling na makakatabang para sa patunayan na kinakaipuan na tugutan ang interim release ni dating Presidente Rodrigo Duterte and findings kan Senate Committee on the Foreign Relations na pinapamayuan ni Senador Amy Marcos na nag-imbestiga sa subot illegal na pag-aresto sa dating Presidente pasiring dumada sa parte kan Netherlands. Tinawan doon kan Defense Lead Council kan dating Presidente na si Nicolas Kaufman nasa iyang
ma-counter ni na committee report na argumento kan na prosecution kan International Criminal Court ICC na nagpapailing sa pagiging flight risk subuot kan dating presidente ninuliman kan pag-question kani sa jurisdiction kan ICC. Magigirumduman na sa 10 pahinang dokumento na ipinagsumiter kan ICC Pre-Trial Chamber 1 kada nakalis na taon. Pinaghagad kan kampo kan dating presidente na tugutan sindang magsampa ni na argumento kan na prosecution laban sa aplikasyon para man sa interim release. Ipinagpahayag asin na sinabi kanda defense team na naada pagsayuma kanda dating presidente na magsuko sa sarong unconstitutional na pag-aresto asin na claim kan sa iyang legal team na extraordinary retention. Anda day dapat gamiton laban sa iya kahagadada para man sa interim release. Ninulita inilatag kani sa report ang Senate Committee on Domestic Unlawfulness kan pag-aresto sa dating presidente. Kasumpay kani hinagad kan na defense team na maisumiti ang committee findings asin opisyal na ibali sa record para man mabalansi ang factual gossip na ipinagapresenta kan prosecution na naisubuot nagikan na sa maraya na investigasyon kundi gikan sa mga parte kan mga report sa naman. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kitang unyada sa Ladua Nacional pinagkumpirmar kan Philippine Navy ang posibleng paglipat kan Pilipinas kana Abu Kama class destroyer escort kana Japan Maritime Self-Defense Force o Defense Force. Sa sarong statement ipinagpahayag kan Philippine Navy na nagsasagibunan nin mga preparasyon para man sa joint visual inspection kan mga barko. Iyan kasunod man kan opisyal na investigasyon gikan man sa Japan Ministry of Defense. Ang plano subuot na inspeksyon na parte ka na binabalak na pag-uurulay sa posibleng paglipat ka na sambit ng naval assets sa Pilipinas. Pahayag kan Philippine Navy na nasambit ng destroyer na pinagdisenyo para man sa anti-submarine as in anti-ship warfare na nakahilira sa operasyon o operational requirements kan hukbong dagat kan Pilipinas sa parte kan pagprotekta kan maritime domains kan Pilipinas. Basado sa Philippine Navy, mapadarasindan nin delegasyon kan naval experts gikan sa parte kan Pilipinas para magsagibo kan mga ararom na pagbubusisi o imbestiga sa nasambit ng barko. Ang kakaluwasan kan inspeksyon iyo ang magiging basihan na subot para sa deliberasyon posibleng acquisition kan mga barko asin modernization effort kan Philippine Navy. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa Ladua Nacional. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua Nacional, pinagsayumahan kan Court of Appeals ana apila kan dating immigration officer na dawit sa kontrobersyal na pastillas scheme sa partibismo kanda pagbabaliktad kan hatol kan sa iyang kasong grave misconduct kan 2022. Sa 15 pahinang desisyon na patunayan kan 17th Division kan Court of Appeals na guilty ang dating BI official na si Gabriel Ernisa Estacio sa grave misconduct and conduct prejudicial to the best interests of the service. Ninuli man kan dakulang papel kani na makipagsabwatan sa iba pang immigration officers para makulikta and asin mag-resibi ni na kwarta gikan sa Chinese national
para tugutan na makalaog ang mga iniya nin mayo nina magkakadigong mga papilis o mga dokumentos. Kasumpay kan bagay na di pinagtibay kan affiliate court na tama ang desisyon kan ombudsman na patawan nin padusang dismissal o pagkakasibak sa sayang serbisyo sa dating immigration officer na inuli kan gabat kan kaso laban sa iya. Magigirumduman inot na nagputok ang notorious na pastillas scam kanda 2017 na subuot ginigibo kan mga haralangkaw na mga opisyal kan BI kon sa inda digdi tinutugutan na makalaok nina mayong kadiridipisil ang mga Chinese National Caribbean Service na 10,000 pesos anda suhol na pirak ana itinatao sa mga immigration agent na nakapatos sa pidasong papil na pariyo kana pagkakan kan pastillas para daisubuot maditek kana mga tauhan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pangunyanda sa lado nasyonal, pinaimutikan kan Department of Education o DepEd anda nagkukuriyat na mga post sa parte kan social media na makakaresibi ang gabus na mga estudyante nina 1,000 peso bulanan na allowance na itataw subot puon ngunya na bulan kan Hulyo. Sering mad pinagsayuman kan sinambit ng ahensya ang sarupang post na nagsasabi na imamandato nin si manahanda na alcoholic test para sa gabus na mga junior asin man senior high school student. Ipinaglawas ang advisory kan Departamento kan Edukasyon. Sinabi kan nahin siya na ang mga nasambit na mga post and mga fake news asin iyan liwat na pinagpagirumdum ang publiko na maging maingat asin man mapag-imbestigar sa mga impormasyon na nakapost online asin na labanan ang mga fake news asin mga misinformation. Pinagtawan din advice kan Departamento kan Edukasyon ang publiko na raniya sa mga opisyal na social media accounts kanahin siya para manda sa lehitimong mga anunsyo asin impormasyon mapadapit sa basic education ang pagkuriyat kana salang impormasyon sarong simana matapos isampa ni Batangas Representative Leandro Libistre ang House Bill 27 na igwa nin katuyuhan na magtauning 1,000 pesos na bulanan na allowance para mandigdi masakop ang mga gastuson kan mga estudyante sa lado kan pagkakan, transportasyon kan sa indang mga kagamitan sa lado man kan pag-eskwela. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal sa mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal nag-arangkadang unyada na aldaw ang pagbubukas kan second iteration kan Coffee Thunder exercise sa pagultianan kan Philippine Air Force asin man kan United States Air Force duman sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga. Obeto ka nasambit na nga training na pakusugun pa ang operational activities asin na maging ang preparasyon kan Philippine Air Force sa pagiman kan pagasarong pwersa kan training sa pagultanan kan Philippine Air Force asin man kan US Air Force. Sigun sa Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, apwera sa mga exercises o batumada subot na magkaigwanin na reribayan nin pagkasabot o kaaraman asin impormasyon sa pagultanan kanda duwang lado pag-abot man sa partibismo kana air operation, disaster response asin maging sa ground operation. Parte kan padagos na pagpapasirarum kanda modernization kan Philippine Air Force anasambit ng training ni nulita ini anda nahihiling na magbubukas kan mga oportunidad na makagamit asin na mas pa nga makakaputnin mga makabagong mga teknolohiya gikan sa defense
alay kan Pilipinas arugman kan Estados Unidos. Ini anda pinaglalauman man na mas pang mapakusog kan isasagibong military drills and regional stability as in seguridad kan Indo-Pacific region. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na mga barata sa lado nasyonal, nagbabagang barata sa BBS-FM, kinumpirmar ka na Philippine National Police, PNP Chief Police General Nicolas Torre III nasa presente, nasa irarumkan sa indang protective custody and whistleblower sa kaso kan mga nawawarang mga parabulang na si alias Tutoy sa sarong pahayag na kung saan sinabi duman sa parte kan Campo Crami, tinawan linaw ni Torre na haloy na nga nagtataunin na mga impormasyon si Tutoy sa indang opisina, nagkaperang bulan na ang nakakaagi antes na nagputok ang mga bago kaning mga pahayag manugod man sa kinakamugtakan kana mga bangkay kana mga parabulang asin maging ana pangaran kan mga sangkot sa sinambit ng kaso. Sabi ni Torre, da isubot ninda ini iluluwas tanganing masiguro na da iya maiinutan asin mabubutasan an sa indang mga ikinakasang mga investigasyon manungod mad sa sinambit ng kaso asin na digdi makakakuapanin mga bastanteng mga ebidensya na makakatabang tanganing maparikas na maresolba ang kaso kan mga parabulang. Paliwanag pa ni Torre na daiya ilalantad ang mga bagong impormasyon na ini maging ang nagkaperang mga ebidensya kundi isinda nagsagibo kan pinagaapod na under the radar na kung saan na investigasyon na iyo ang naging dalan para makuaninda ang mga impormasyon sa presente nindang kapot-kapot. Sa presente ang gabos na mga impormasyon na sa indang nakalap na isumiti na sa parte mismo kanda opisina kan Department of Justice DOJ para manda sa preliminary investigation kan sinambit ng kaso asin man verifikasyon sa mga pahayag ni Tutoy. Pinag-aalat na lang ana magiging pagiro kada sinambit ng kaso dapat basado sa investigasyon kan DOJ. Si Tutoy man an sa presente yaon sa kustodiya kan PNP asin sa presente nag-a-apply kan pinagapod na Witness Protection Program tanganing masiguro an sa iyang seguridad sering man kaligtasan. Kung maging kwalipikado para man sa programa, tulos na ito turn over kan PNP ang kustodiya ni Tutoy sa DOJ asin siniguro man kanda pamayukan na pulisya ang proseso kani asin magiging madali na lang ana nakasalalay kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang magiging kapaladan atin aasin man na proteksyon ni Tutoy. Kasunod man kaniya kinumpirmar kan na pamayukan na pulisya na bako lang sa Taal Lake ang naging disposal kan na mga hawak kan mga biktima sa presente na sa indang isinasagibo kan mga investigasyon asin iba pang mga lugar na daisubuot tawanan ninda pahayag kan iba pang mga sinasabing bulangiro. Nagsayumaman ang pamayukan na pulisya na banggiton ang mga lugar na pwedeng naging disposal site kan mga bangkay na ini para man masiguro na daiidiya mabubulilyaso ana sa indang girigibong efforts para makahanap nin mga bastanteng mga ebidensya na masuporta sa sinambit ng kaso. Posible kaya na may mga maapektaran na tao na pwedeng maging kausa para manda pugulon ang mga isinasagibong mga eksaminasyon kana kapulisan para manda sa pag-usad kanasambit ng kaso kan mga nawawarang mga parabulang. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal,
Duman sa party mismo, kada kalibo nanindugan na si dating presidential spokesperson na Attorney Harry Roque na biktima subot siya ka na panggigipit ni nuli man sa lado ka na politika kaibanan ana nagkaperang mga kaalyado kan dating Duterte administration kun kaya may karapatan da ini nga mag-agad nin asylum partikular na sa gobyerno kan Netherlands kung sa insiya sa presente nagdadanay o nagtatago-tago nakipaghalubilo sa mga overseas Filipino workers. Mayo da siya ninlalauman kay President Ferdinand Marcos Jr. ninulita bulok daa ang liderato kana nasyon kaya kinakaipuan lang daa na itao kada gobyerno kay Vice President Sara Duterte kaniguan. Dagdag pa man ni Abogado Roque na mapuli ini sa Pilipinas sa talaan na panahon ninulit ta inilang subuot an sa iyang naiisipan o nagsusulusulong nasyon nagpapadago subuot an pagpuproseso kan sa iyang apelasyon na magkaigwanin asylum. Tinawan doon ka na sambit ng abogado na pwedeng kadakul ni na mga pagkakataon na pwede siyang mag-iba ni nasyonalidad alagad nagpuli siya o mapuli siya sa parte kanda Pilipinas. Dagdag pa ni Abogado Roque na digdi pinupulbos daakan administrasyon Marcos Jr. ang mga Duterte asin mga kaalyado kani kung kaya may karapatan ini na mag-agad nin asylum. Pangapudan kay President Marcos Jr. asin sa mga kaalyado kani na linigon an sa indang pangaran baguhon ang kasaysayan alagad 3 taon na subuot ang nakakaagi da ipaman ini nangyayari kun kaya mas maray na lang da na itao kan gobyerno sa Vice Presidente ang pamamahala kan Pilipinas. Aniguan maniduki. Aw na iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado o sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Sa mga bareta pa sa lado nasyonal, pag-aadala na maray ni President Ferdinand Marcos Jr. ang prosepesto kan Department of Finance DOF na patawanin buwis ang online gaming. Ang proposal na ini kan DOF ang magkakaigwa kan pinagapod na tax para ma-restriktuhan ang mga online gaming asin na paramanda sa ikakaraykan na pamilyang Pilipino. Basado yan kay Palace Press Officer asin Presidential Communication Undersecretary Claire Castro sa press briefing duman sa Malacanang. Aram subuot kan na presidente na pwedeng mangyari sa mga loklok sa sugal ana dai naman subuot digdi kukontraon na basta igwa ni na bastanting pag-aadal para manda sa ipapatawa na buwis kana gobyerno. Pinaghiling na DOF napatawanin buwis ang online gaming asin maging aniba pa nga mga polisiya para manda masugpo ng dagus asin mapugulan ang pinagapod na unrestricted access sa gambling kabali na ang digital gambling platforms. Dahil pa sa naman na aluya, may nagkapira nga mga legislador ang nagsampa kan lay na nagpapangalad sa promotion kan online gambling asin man pagkakaigwa ni na mga electronic wallets. Sa report digdi na isinampa ni Bukidnon Representative
Jonathan Ket Flores ang House Bill 721 na igwanin pagpapangalad sa mga e-wallet application na mag-promote kan pinag-aapod na online gambling. Tinawan doon ni Flores na dapat alion ang access kan mga e-wallet apps pasiring sa mga online gambling application. Sabi pa man ni Flores na pinagpapagirumdum kaya kani ang pagkalulong sa online gambling ninulikan sobrang dali kan mga load asin man mga parakawat. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda barata sa lado nasyonal, siniguro ni President Ferdinand Marcos Jr. naan sa iyang inisyatiba na magbenta kan na bagas sa kantidad na 20 pesos kada kilo ang bakong sarong Band-Aid solution. Sa katunayan, sigun kay President Bongbong Marcos, ang affordable rice magiging available sa mas kadakol na mga public market sa lalong madaling panahon. Sa vlog kan na presidente, pinagapaluwas kan Malacanang ang nasambit ng bagay. Sinabi kan na Chief Executive na ang 20 pesos kada kilo kan bagas mababakal sa kadiwa ng Pangulo outlets asin parte kan na paglalapigot kan gobyerno na gibo na mas accessible ang affordable food na vulnerable sector. Ini yung inaapod na 20 bigas meron BBM na BBM and 20 pesos kada kilo kan bagas ang saro sa campaign promises kan presidente kan taon na 2022. Sa presente ada 20 pesos na kada kilo nin bagas mababakal lang kan mga senior citizen, solo parent, person with disability, indigent family asin man minimum wage earner. Nangapudan man si President Bongbong Marcos sa mga national asin local official na maging masigasig sa serbisyo publiko. Tapos na po ang partikan politika, serbisyo publiko na po ang natubangon nyato ngunyan. Iyan ang naging kapayagan ni President Bongbong Marcos. Kadakol kita ni na tatabangan sa lokal asin national government asin kadakol na partikan mga LGU and pagatud nin serbisyo o tabang sa mga namamanwaan, sabi pa man kan presidente na si Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, padagos-dagos kunyan na isinusulong ni Senador Migs Zuberi ang total ban asin pagpapangalad kan mga online gaming sa Pilipinas. Sa sarong pahayag, sinabi ni Zuberi na ini ang nakakaandal ang epekto kan sugal sa mga pamilyang mga Pilipino kaya kinakaipuan lang subot na ini anda dapat naman na mahali asin na matunaw digdi sa Pilipinas. Sinumiti ni Zuberi ang Senate Bill 142 na may katuyuan na ipagpangalad ang online na pagsusugal sa Pilipinas. Iyan yao naman sa parte mismo kan Senado ang nasambit ng bagay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, liwat na isinalang ni Senador Alan Peter Cayetano ang sarong prosopistong ley na digdi nagtutulod na magtagama nin 25 bilyones pesos na budget para man sa modernization kanda kampo kanda Puwersa Armada kanda Pilipinas o AFP
asin man kan Philippine National Police o PNP para man sa pagpapakusog kan mga pasilidades kani sa payag tinawan doon ni Cayetano na importante ang papel na ginagampanan kan militar asin Puwersa Armada kan Pilipinas kabali naman ang pulisya sa pangangataman kan pambansang seguridad, territorial integrity asin law enforcement. Kaya nangangaiponin mga kadagdagan na pundo para sa pagpapakusog kan sa indang amenities. Tinawan doon kana sambit ng opisyal na obeto kan AFP PNP Camp Development Fund EU. Sigun kay Cayetano na magtaonin na 5-year program na may 5 billion pesos na annual funding sa kada ahensya kan modernization, pagpapakusog kan upgrade kan kampo kan militar asin man na pulisya. Iyan bunga naman kan development plans na may kabilugan 20 billion pesos para man sa Puwersa Armada kan Pilipinas, AFP o PNP na ipinagtalaan sa panahon kan pagpapasunod. Subuot sasakupon ka na sambit ng pundo ang pagpapatindog asin na pagpapakusog kan panginot na mga infrastruktura kabali na ang training center, lodging areas, wellness and sports facilities, internet connectivity, security system, araw kan closed circuit television o CCTV. Binanggit man kan senador ang multiplier effect kan infrastructure investment sa potensyal na makagibon in trabaho asin pakusugon ang lokal na komunidad asin magtabang sa pagbabawas kan kapagtiusan sigun pa man sa pahayag kan nasambit ng senador. Ang iba pang detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat asin sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Sa iba pang detalyes kan mga bareta kita ngunyan sa lado lokal, nakamtan kan Naga City asin man kan Legazpi City ang pagbisto bilang kabali sa top 10 safeties o safe cities sa Pilipinas sa 2025 World Travel Index WTI ranking. Ini ang patunay na matrayumpo na pinapakusog na kampanya kontra kriminalidad asin man pagpapakusog kan pinagapod na police visibility kan PNP sa Kabikulan o Rio na Bicol. And sigun sa impormasyon kan WTI nasa ika-6 na pwesto ang Naga City mantang ikasiyam ang siyudad kan Legazpi na nagpasairarom sa bisa kan pinagaapod na estratehiya kan kapulisan asin matibay na kooperasyon kan PNP Bicol asin mga lokal na gobyerno. Pahayag pa man ni Police Brigadier General Andre P. Dizon, ang Regional Director kan PRO5, ang pagbisto bunga naman kan dedikasyon kan kapulisan asin man pagsiguro kan ligtas na komunidad sa paagiman kan oplan na presensya asin na estratehikong pagpapakuriyat kan mga pulis epektibong napugulan ang mga kriminalidad asin na naibugtak ang mas ligtas na kapalibutan. Obheto ngunyan kan PRO5 o Police Regional Office No. 5 Bicol na paiwason ang trayumpong ini asin iba pang mga lugar sa parte kan Bicol Region tanganing gibunin modelo ang katuninungan asin man ang karahayan sa serbisyo kan kapulisan. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sulusulong eksaminiya nakapasar sa SPL Parman sa Social Workers PRC. Pinag-anunsyo na kan Professional Regulation Commission o kan PRC kanda nagtalikod napit sa 7 kan bulan kan Hulyo o kasudma na ana nakapasa solo-solo sa nga eksaminiya sa Special Professional Licensure Examination SPLE para man sa Social Worker Licensure Examination sa nagibo ang exam kan nakalis na Hunyo 6 sa kudang Hunyo 8 sa irarom kan Board
for social workers and is PLE and pig tagama para man sa mga Pilipinong profesional na yaon sa ibang nasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, City Traffic Ordinance sa Laogan Siyudad Canaga at yan 1,036,000 pesos na kantidad nin shabu na kumpiskar sa drug bypass operation digdi sa Laogan Siyudad Canaga. Buyit Paderes sa detalye. Nasa Batkan PDEA Camarines Asin Kapulisan ang pinagkakarkulong 1.360 milyon kantidad na shabu sa sinagibong bypass operation sa Barangay Triangulo alauna nin paghapon ka nakaagi nga adaw. Ang suspect binistong si Biniranda 53 anyos, house helper duman sa Las Piñas City. Dako na ning 200 gramo ning pinagtutubulang shabu na ipinabakal kayo sa pulis na mukhang adik, karibay ng 360,000 na mark money. Base sa investigasyon, si Biniranda, iyo ang nagdadara ng droga hali sa Metro Manila na regular na binabagsak sa CBD Terminal, Igisan Naga, na atubang yan ang suspect sa kasong violation of RA 9165. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Maabot sa 409 mga pulis sa Laogan Siyudad Canaga ang pinagapod na hibigat o mga wawaan, mga tulak, bilbilon, magagabat an kilo. Sigun sa NCPO sa isinagibong health assessment kan Naga City Police Office, 409 na mga pulis ana na italang overweight o obese. Ini ang mga wawaan, tulak, darakula, asin mga bilbilon, maluya maglakaw, ninuli ka na magabat ang sindang mga tulak. Pinaglalauman na sinda mapasairarom sa pinagapod na health activities asin physical fitness test bilang parte kan wellness program kan PNP. Kung gusto panindang magdanay sa serbisyo kan pulis, dapat magpa-slim sinda asin bawasan ang pagiging wawa kan sa indang mga tulak. Iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata sa lado lokal ay ini-slim ini. Sa iba pa niya itong detalyes ka na mga barata sa lado lokal, PNR nagpaluwas na nin pahayag manungod sa nangyaring aksidente o pagkakabudal kan train sa sarong persona duman sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur na binawian in buhay. Boss o Kaisminda sa detalye. Nagpaluwas na ni na mensahe na Philippine National Railway Management na kung sa nangyaring aksidente alas 5:55 ni na pagkahapon. Andyan kan saron lalaki na naligisa kan na tren sa barangay Bagumpayan, Libmanan, Camarines Sur na kung saan nagadan na sarong lalaki. Matapos na ini na magkapasiring na paabuto na ang tren biglang tuminagbang sa release kan tren na nagresulta sa kagadanan kaini. Tren gikan para nihon sa biyaheng Sipokot Naga. Ipinaghahanda naman kan ahinsya kabali Department of Transportation o DOTR madalian na tabang na pwedeng maipaabot sa biktima o kaya sa mga kapamilya kaini na kung saan tabangan man sa hipatura ka na pulisiya dyan sa Banwaan, Libmanan, Camarines Sur ang lakdang na ini bilang tabang sa direktang pagtabang kan nasampitan ng ahinsya alagad ng apudan PNR sa operasyon kan tren ning huli naman taan na solamente subot ang may kagsadirikan na release yu PNR kung kinakaipuhan magbalyo sa tren
i-mantener an stop, look in, listen. Mantang an nasampitan na supot na pangyayari, anday man inaasahan kan ang PNR alagad sinda an nakikisumaro sa kagadanan kanasampitan ng biktima. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmeda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Isinagibo ka sudma Olyo City 2025 an inaugural session kan ika-15 komposisyon kan Sangguniang Bayan kan Banwan kan Tinambak Camarines Sur sa liderato iyan ni Vice Mayor Ervin Tiborha. Liwat na tinawan doon kan Vice Alkalde na magkasararuan na partibismo kan opisina kan nasambit na nga Sangguniang Bayan asin man kan alkalde kanda Banwaan kanda Tinambak Camarines Sur asin na makakalaom ni na suporta gikan mismo sa parte kan Sangguniang Bayan sa mga legislative measure. Magkakaibang partido political man ang kinakabalihan alagad kinakaipuan na igilid tanganing digdi bilog na makapagtaon ninda trabaho o ayuda sa parte kan mga namamanwaan duman sa Banwaan kan Tinambak Camarines Sur, sabi ni Vice Mayor Ervin Borja. Historic event, which is the inaugural session of the 15th Sangguniang Bayan of Bataan. Napaka-historic, bigihiling umanig suwato sa baba. Naku pambihira, napakaswerte ko na ako naging presiding officer kan Sangguniang Bayan na may miyembrong paano ng eksperyensya, tuwang naging alkalde, tapos mga barangay captain, na anas eksperyensya ko, may sarong abogado, tapos may sarong SK na madulog. Mga bisita, for almost 7 months, the people of this town were so divided. It was a fierce political fight, not only between us, local politicians, but also among supporters. Grabe ang iriwal sa politika, lalo na may social media na. Kaya kung minsan, mas maripag bumalik na lang sa panahon na mayroong social media. Pero in an election, there are winners and there are losers. And losers must gracefully accept so losers must gracefully accept defeat, and winners must be magnanimous in victory. Vindictiveness must stop. Parte ka na mga pahayag ni Vice Mayor Ervin Borja sa inauguration session kasudma dyan sa Banwaan kanda Tinambak Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa inot na pagkakataon, inatindiran ka na mga bagong mga ilihidong opisyal kan Siyudad Canaga ang ginibong flag raising ceremony sa laog kan City Hall grounds sa kasudmang aldaw kan Lunes. Iyan pinanginutan ni Mayor Lene Robredo asinmada Vice Mayor Gabriel Bordado, presente man ang mga konsyal kan Siyudad Canaga na kung sa ina kabaliman na ang grupo kana EBC President asinman Iski Federation President bigya paliwanag kasudma ni Mayor Lene Robredo sa City Hall employees manungod sa pinag-aapod na 8 executive orders na sa iyang pinagpermahan ka nagtalikod na simana. Siring man ang EU1 Zero Tolerance Policy against corruption asin EU2 Mass
regularization program. Pig barita man kaniya ana mga nagpapadagos ng mga proyekto sharing ka na free shuttle bus service gikan sa City Hall pasiring sa Naga City General Hospital vice versa. Clearing operation kan mga drainage asin na waterways relocation kan electric poles asin man pagpapakaray kan Raul is Rocco Library para man sa pagpuon kan extended hours of operation kani natawan man nin cake asin man nakantaan nin happy birthday ang mga City Hall employees na birthday celebrants kanda sudma asin man ngunyanda nasimana. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado national o lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal. Bilang parte kan DILG Memorandum Circular number 2025-061 bukas na para sa gabus na mga barangay na pagsumiti kana sa indang mga innovative program para man sa 2025 Galing Pook Awards and submission kan requirements asin pag-rehistro kaniya and kinakaipuan sa paagiman kan barangay Story Shine. Iniyo pinagasasabing pwede subuot natawanin na atensyon asin bada and mga entry pwedeng darahon sa parte mismo kana opisina kana DILG digdi sa laog kana siyudad kan Naga para man sa Galing Pook Awards iyad para man sa mga yaon na salado kana mga barangay kana 27 barangay kana siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado national 32 na mga estudyante kana Santa Lutgarda National High School duman sa Banuan kan Kabusaw, Camarines Sur ana nagkadirismayo mantang yaon sa saindang eskulahan kan nakalis na aldaw alas 9 nin pagkaaga tulos man na nagresponde ang mga tauhan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office asin Rural Health Unit sa nasambit ng insidente. Tulo sa mga estudyante pinagdara sa Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center asin sarumada sa parte kan Bicol Medical Center. Inihiling na ngunyada ana kausa iyo ana init sa laog kan na eskwelahan ninuli kan kawaranin kuryente asin maging ana parte mismo kan asu gikan sa ginibong welding kan na eskwelahan mantang nakaluwas naman sa parte mismo kan hospital asin maray naman ang kamugtakan kan nasambit ng mga estudyante kung sa 32 kan mga ini an nadismayo duman sa Santa Lutgarda National High School sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado sa luwas ka nasyon o barata sa international news. Sa tuya barata sa lado sa luwas ka na nasyon duman sa parte mismo ka na nasyon ka na po na inalansar ana sarong o kan sarong kumpanya duman sa Japan an sarong teknolohiya na kayang magpaangat o magpalutang nina bilog kan sarong arong kapag ini ana tinamaan kana linog magigirumduman na ang Japan nasa Pacific Ring of Fire sarong riyon sa palibot kan Pacific Ocean na aktibo sa mga sinasabing linog asin na pagputok kan bulkan sharing man ang apat na tectonic plates na nakapalibot sa nasyon Pacific Plate, Philippine Sea Plate, Eurasian Plate asin North American Plate kung kaya arog na lang kani
kagustuhan ka na nasyon ka na po na makaimbento nin mga makabagong mga teknolohiya na kayang atubangon andai maulaan na parte mismo kan sakuna na iyuan na linog. Ang proyekto pinagapanginutan kan inventor na si Shoshi Sakamoto na nakabilog nin kakaibang seismic isolation system na kayang iangat ang bilog na arong kapag nagkaigwan nin linog sa oras kaya na makamati nin pag-yugyug tulos na nagpapakawara ni na compressed air sa irarom kanharong na iyuman ana nagtutulak kani pataas sa gunang 3 sentimetro. Bastante ini tanganing maiwasan an matinding pag-uga o pag-yugyug kandaga sa laog lang kan kabangang segundo. Ini malutang na ana parte mismo kan arong sa parte kan ere asin sa kainiya and mababa sa daga kapag nagpundo na ang pagyugyug kandaga o ang paglinog. Maski may pagirumdum ang mga eksperto na pwedeng ini and porbaran kan mas makusog asin na multi-directional na linog ang limitasyon kan imbensyon nagdadanay na positibo ang pananaw kanasambit ng inventor. Mantang sa presenti isusulong ang crowdfunding tangani man na maipalakop ang floating house system bako lang sa Japan kundi sa iba pang parte kan kinaban. Sa tuyang barata ngunyada sa kinaban nin Karawat o Sports News. Sa tuyang barata sa kinaban nin Karawat, piga hahanda na para man sa maabot na September 20 sa gunang 21, 2025 ang sarong World Class Pool Vault Tournament sa Ayala Triangle, Makati City. Tampok digdi ana pambato kan nasyon na si Ernesto Janda AG Obina. Kaibanan ang nagkapirapang pinaka matitibay na mga bolters gikan sa manlain-lain na parte kan kinabanda emosyonal na ipinagpayag ni Obiena and sa iya mismong pagkakaigwa nin katuparan kan sa iyang mga pangarap na darahon ang presteryosong tournament sa puso asin manda sa parte mismo kada syudad. Inot kaya nga pahayag kana nasambit ng parakawat na ana countdown ni AJ sa iyang account sa paraman sa retirement alagad nilinaw kani para iyan dakulang kompetisyon na sa iyang pigpiprepararan. Official kaya ang labanan na ini na pinagbibistukan World Athletic Asian Athletics asin kana patapa. Pinaglalauman na ang posibilidad kan bagong world o national record. Maski day pa ipinagbubulkar ang listahan kan mga partisipanti siniguro ni Obiena na top rank international athletes ang sasabing imbitado sa gigibun yan kasunod kan World Championship. Si Obiena mismo ang masabak sa parte mismo kan nasambit ng kompetisyon na minarepresentar kan Pilipinas. Hobeto kani na ma-inspire ang mga jóvenes na mga Pilipino atleta tanganing mas maging maiwas pa ang interes sa pole vault digdi sa Pilipinas. Yan mga tugangan katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong kaibanan sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pagantabay. Mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Alas 7:03. BBS Basta Bareta
sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines ka na mga barata sa lado lokal. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Saro sa mga prioridad ngunyad. Kanda gobyerno provincial kan Camarines Sur. Iyo na matugdukan ni na Camarines Sur free wifi na bilog na probinsya o bilog na barangay ka na probinsya ka na Camarines Sur. Saro pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, barangay Pipian sa San Fernando, Camarines Sur, pinagabisita ni Governor o ni Congressman na Luigi Villafuerte ka na probinsya ka na Camarines Sur. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, pinagaadalan pa ka na lokal na gobyerno ka na siyudad Kinagaan posibilidad na magbakal nin bagong excavator para man sa epektibong diklaging operasyon sa laog ka na siyudad ka na Naga. Para pa sa lado lokal, Lula arestado man sa ginibong drug bypass operation. Yan ang mga headlines kana mga barata, ana mga detalyes pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, saro sa mga prioridad na programa ngunyan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, iyo ang pinag-aapod na Camarines Sur Free Wi-Fi for All programa na may hubatong gibo na digitally connected sa interong probinsya kan Camarines Sur. Tanganing magibo ini pinuunan na ada pagtakod nin internet connection on pa sa mga hararayong mga lugar o mga parplang communities sagkod na sa kasentruhan maluya ana signal o ana pinag-aapod na connectivity. Iyan tangani man na digdi mapakaray ana sa indang mga wifi sa paagiman kan Camarines Sur free wifi for all program digdi mapapadali ana sa indang komunikasyon sa banwaan kan tinambak ngani tapos na ana kabitan ni na Starlink satellite technology ang 24 mga barangay duman sa pakikipag-ulay sa mga residentes. Talagang dakulang bagay subot andara kay niya sa senda urog na uroal daw ninda nga pagtrabaho asin na mga transaksyon. Dakulang bagay ni sa parte mismo kanda mga estudyante sa pag-eskwela asin banda sa sendang mga research na pinagigibo ninhuli kayan nagpaabot nin dakulang pasasalamat ang 24 mga barangay na kunsain sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimada ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asinbada kay Congressman Luigi Villafuerte sa inisyatibong magkaigwa kan Camarines Sur Free Wi-Fi for All program na pinagdara sa 24 barangay kan Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur.
Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, maugma asin makabuluan na aldaw ang naging pagbisita sa barangay kan Pipian na San Fernando Camarines kan nakalis na aldaw ni Congressman na Luigi kan segundo distrito kan na probinsya kan Camarines Sur kasabay kan na pagtaunin mga food packs na nagkaigwapan ni na pagkakataon na makaulay asin na maaraman na mga kahagadan ka na mga namamanawaan na siring man na dakulang inspirasyon na nagabay para man sa pagpapakaray kan segundo distrito kan na probinsya kan Camarines Sur. Dakulang pasasalamat asin na pagpaabot kan sa indang pagbati asin pagsuporta sa dakulang bagay na tiwala na pinagatao kana mga residentes kan San Fernando Camarines Sur kay Congressman na Luigi Villafuerte. Poon pa kayto dagos-dagos ang serbisyo para bilang bagong kongresista kan Premier Distrito kan na probinsya kan na Camarines Sur. Mainit na pagsabat ang pinagpailing kan na mga tagaduman sa parte kan Pipian San Fernando Camarines Sur sa parte kan na pagbibisita ni Congressman na Luigi Villafuerte asin sa tabang na daradara kani sa saiyang pagbisita. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakita sa lado national o lado lokal. Barata pa sa lado lokal, pinagaadalan ngunyan kan lokal na gobyerno kan syudad Canaga ang posibilidad na makabakal nin bagong excavator para man sa mga epektibong diklaging operation kan City Engineers Office orog na ngunyan na panahon na kan tag-urad basado kay Mayor Lene Robredo. Saro-saro lang ang presenting gamit kan syudad Canaga sa diklaging kaya nadidipisilan ining makasabay sa hiwas kan mga kinakaipuan na trabahon maski ngani may luma ng kagamitan mas marayda na magkaigwa pa rin bagong excavator tanganing daina mauktaba pa ana ano man na operasyon sa pagtrabaho kani sangunya na padago sa paghanap kan LGU nin magkakadigong pundo para manda maipasudod ana pagbabakal kana sambit ng modernong ekipayng excavator na gagamiton kan syudad nin Naga. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado national o lado lokal. Sa iba pa nga barata sa lado lokal, para sa seguridad kan komunidad, ini an aksyon na opisyal na pinagabukusan na tinangi sa Pili Flood Control Project with road concreting, proteksyon laban sa pagbaha asin na padagos na pag-asenso para manda sa probinsya ni Camarines Sur. Anda bagay na ni iyo anda piga papatrabaho ngunyan kada gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa paagimada ni Gobernador Elry Villafuerte. Yan mapadapit man sa parte mismo kana flood resilience sa barangay. Dagos-dagos ang patrabaho para sa sarong mas ligtas asin na progresibong probinsya kana Camarines Sur. Anasambit na nga proyekto mismo nga pinagapanginutan ni Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kana Camarines Sur. Ninuli ka na nasambit na nga bagay na pagkakaigwa ka na opisyal na pagbubukas kan tinangi sa Pili Flood Control Project. Pinagapasalamatan nini kan kadakol-dakol na mga residentes na yaon sa nasambit na nga lugar na nagahiling kana mismo nga pagbubukas kadasambit na nga proyekto. Ada proyekto mismo iniyo pinag-inisyatibo kada lokal na gobyerno kana probinsya ni Camarines Sur sa paagi ni Congressman asin ngunyan Gobernador Elry Villafuerte. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, City Traffic Ordinance sa Siyudad Canaga pig implementar kan PSO, NCPO asin man kan LTO.
Boyet Paderes sa detalye. Padagos ang pagsagibukan City Traffic Ordinance Enforcement Operation Igbisan Naga, nagpatrolya ang Interagency Enforcement Group na kompusto kan Public Safety Office, Naga City Police Office at LTO Naga, ang mga mayor na dalan kan Naga partikular na sa boundary kan Cararayan del Rosario at Pacul, Carolina para ipatutob ang mga road regulation at ordinances kan syudad. Objeto kan operasyon ang pagpupusir kan tuninong at salbalong mga agihan para sa mga biyahero. Saro man yung baagi na mabantay ang mga pasaway ng mga driver na sigan overloading sa mga kulurong na jeep at yung tricycle na sigan pasada. Ini naging posible man sa pagitan pagtrabangan kan PSO sa pamamayon ni PSO Director Rilly Gumba, NCPO sa pamamayon ni OIC Police Colonel Gilbert Parinas at yung LTO Naga sa pamamayo ni Chief Grace Rojas. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, puon pa kan panahon ni dating Congressman Luis R. Villafuerte LRB, permina pong sinasabi na ana education is the greatest equalizer in life. Kaya padagos-dagos ana pagtaon nin esfuerzos asin man tanganing masuportaran ana kahubinan kanda probinsya kanda Camarines Sur. Ini pinagapapadagos-dagos kunyan ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte. Orgulyo na pinagpapayag ni Governor Elry Villafuerte kanda probinsya kanda Camarines Sur. Nasa bilog na Pilipinas, ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang may pinakadakul na pinagsasabing community college na padagos na tigi-establisar asin tigmamantinera kada lokal na gobyerno kada probinsya kada Camarines Sur, libre di kalidad asin marhay na edukasyon. Yan ang promisa ngunyan ni Gobernador Elry Villafuerte kada probinsya kan Camarines Sur, ang libreng edukasyon asin di kalidad na edukasyon sa paagi kan pagpapatindog panin kadakul-dakul na mga community college sa manlain-lain na mga lugar o banwaan kan probinsya kan Camarines Sur para man sa mga estudyante sa tabang kaniya iribahad sa pagpapadagos kanda pagtao nin oportunidad magayon na puturo kan mga jóvenes sa laog kanda probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, mga outpost sa Isla Sison pig-arali na. Baka maugma kanian mga adik. Boss O Kaisminda sa detalye. Posibleng mamayag pagliwat ang illegal na droga dyan sa Isla Sison matapos na halion ang mga outpost na ipinagbugtak yan ni dating City Director Erwin Rebellion alagad sa pagtukaw ni si OIC City Director Gilbert Parinas. Ini ang pinaghali sa rason nakadakol na pinagre-respondihan lalo na ang 3 to 5 minutes na responde na kinakaipuhan mag-back to barracks muna ang mga kapulisan sa kanya-kanyang mga headquarters. Kung inisupot makabalik sa indang mga headquarters, maminimisar ang mga pag-responde alaga day man supot papabayaan ang Isla Sison. Representative from Supreme Court yata. So, previous week. And kami po sa NCPO naman ay nakalatag naman lagi na yung personnel natin para mag-provide ng security and travel. Parte yan kanaging pahayag ni Pumara na konsay na pinagadagdagan supot na mga seguridad na pwedeng makatabang sa pagresponde kan PNP Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, simple sanaan mga pakiulay kan SWMO sa publiko, iyo na sundun sana ang Republic Act 9002 o ang pinagaapod na waste segregation, ibugtak sa tamang lugar ang mga basura orog na sa barangay kan Tinago na ada mga kali pano na nin mga plastik na mga basura gabus na pinagdidiklag na lugar ka na SWMO pano naman nin mga plastik na mga basura an mga kali uyan parte ken mga pahayag na yan asin pangapudan ni Engineer Jewel Martin kan SWMO sa Naga. Project kami ng pagkakataon na makapaliwanag po ano man po sa proyekto, ano man po sa ginigibukan sa tuya pong alkalde ni Mayor Lenny. Sa muya po, simple, ang pakiulay bilang po sa publiko, sunod lang po si Republic Act 9003. Kaya po mag-segregate ang basura, kaya po ilaagta po sa tamang lugar ang pong mga basura, kaya po segregated. Talalo na ngayon, sabi linig din na dyan sa may partikan Barangay Tinago, si kanal po paano ng mga plastic na basura. Totoo ka po dyan, gabos pong halos gabos na mga pinidiklag ng lugar. Talaga pong yan yung plastic related na mga basura. Kaya po siguro siling me. It's about time na dapat po naghihira naman kita kang pananaw, dapat po susunod na naman po si pinagsasabi kang gobyerno na ang basura po dahil naman pagparapon daw sa insa na dapat po ilagyan sa tamang lugar. Kasi kami man po sa gobyerno, sa Solid Waste Management Office, gigibuon po ang gabos para lang po makolekta, mailag po sa tamang tamanyo sa tuyang mga basura na dahil man po nakaka-apekto sa tuyang Si Engineer Jewel Martin kana SWMO sa Naga. Mientras tanto, ang budget sa paglipat kan mga pusti sa pahayag ni Engineer Rener Bukay dapat magigikan sa parte kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga asin mad sa parte kan opisina kan DPWH. Iyan sa padagos-dagos na paglipat kan mga pusti kan Kaso Recodos sa lugar kan na Balatas, pasiring dyan sa Kararayan. Bako lang sa Balatas ang dapat irelipat kundi nagkaapira pang mga lugar sa laog kan Naga. Kaya digdiya sinasabi ni Bukay, bako dang madali ulita dakulang magagastos sa pagbalyo sa nakan mga post. Sa barangay kan na Balatas asin na Kararayan, Naga City, kinakaipuan ni na 19 milyones pesos ang kinakaipuan na budget o pundo para man mailipat ang gabus na mga poste sa nasambit na lugar. Uyan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay kan Kaso Recodos. Budget po kaya mahali sa public works or sa LGU. Iyan, pero yan sa kaipuhan tang Singilon. Dahil po, bakong madali o bakong madali asin magastos po ang pagpapalipat kang mga posting. Ang Kararayan, ining Balatas Kararayan, nasa 19 million po yan. Darada ko la, kaya pwedeng Singilon. Kaya mayo ang budget kayan, aram ka mabaga ang gabos na proyekto kang gobyerno, mga pinahiwas sa tinampo, base naman sa joint circular kang DOE, Department of Public Works, saka ining NEA, kaya po ang bayadan po yan. Today tayo pwedeng ilaog naman sa CAPEX, mga kooperatiba, pwedeng maglangkaw ang taripa kayan. Ihabo ta mangyari yan, nasing ilon din sa mga consumer ang gagastusun po dyan. Artiyan kan mga pahayag ni Rener Bukay kan Kaso Recodos. Basado kaya sa ley ang Republic Act 10531 gabus na mga linya kan kuryente na apiktaran kan patrabaho kan na pribado asin man kan gobyerno dapat magbayad iyo an LGU asin man an opisina kan DPWH sering man an mga pribadong kompanya o residensya na iyo ang nakaapektar kan sinambit ng patrabaho. Ninulita ang pigpoproteksyonan kani iyo ang mga members consumers. Ninulita nanda profit ang Kaso Recodos kaya mayo danin dakulang pundo na pwedeng magamit para sa pagbalyo kan mga poste na mga naapektaran kan pinagapod na road widening digdi sa siyudad Canaga. Uya pa si Rener Bukay. Ayun po talaga yan, may batas kita kayan base sa Republican 10531. Ang gabos pong mga linya kang kuryente na naapektaran ka mga patrabaho,
pribado yan ang maggobyerno kay puwan bayadan. Araw pang kaining nangyari po iti sa Magsaysay, MP Villanueva Avenue, San Felipe, gabos po yan bayad. Kaya nga na iyan, yun man po ang mangyayari ito sa Balatas, Kararayan. So, sabi ko nga na hindi ko proteksyon ng taigdi ang mga member, consumer. Once na aramdaman baga is non-stock, non-profit ang kooperatiba, mayo man kitang pundong araw kayong kadakula para lang i-relocate sa mga posting ini na apektar hanggang pinahiwas na tinampo. Nga ni, higot pa ng pag-asikaso ko hanggang kasurego to. Last year pa yan, tigpunan pa si negotiation dyan, singilon. Artipa kan mga pahayag ni Renera Bukay kan kasurikudos. Mientras tanto, digdi kun mayo nin masasabat na problema asin mayo nin oposisyon sa pagbalyo kan mga poste kan kasurikudos kun mayo nin makontra posibleng matapos ang paglipat kani ngunya na bulan kan Hulyo. Ulitaan na pagkakausa ka na aksidente sa mga motorista sa nasambit na nga mga poste iyo ang dahilan kung kaya kay puwa naman na malipat tulos ang nasambit na mga poste. Kaya sa inda sa kaso Rekodos, dapat digdi maibalyo na ini asin kun mayo nin makontra sa mga pagbabalyo kan poste urog na sa mga pribado nga residensya, iyan matatapos ngunya na bulan kana Hulyo. Uyan parte kan mga payag ni Rener Bukay. Opo. Matatapos po yan within this month. Tumayo po may problema. Araw po kayo may mga opposition. Kung sakali, nagkakausa na kaya ng aksidente, kaya po na po yan mahalis na dyan. Kaya, delikadong maray. Dumanda lang na testing na pusog si poste. Kaya gani, parte kan mga payag ni Rener Bukay kan kasurikudos. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa 6,000 anda bilang kanda backlog sa housing sa laog kan siyudad Canaga o itong mga natugaan na tatawanin harong asin man daga na malilipatan dumanda sa mga urban poor alagad ana maugmang barata huli ta sinabi ni Mayor Attorney Lina Robredo sa mga miyembros kana sanggunian panglunsod asin sa inaugural na message kani sinabi kan alkalde na igwananin commitment anda basud na ma-provide nin 6,000 na housing project sa laog Canaga na mataunin benepisyo sa mga residentes. Oras na ini madagos kakaigwana asin matataparan na anda backlog sa housing kan lokal na gobyerno kan syudad. Alagad mayo paninlinaw kung sa inini ibubugtak sa laog kan syudad Canaga. Igwa naman ni nakaulay ang LGU Naga na magbugtak ni na 4-phase program sa barangay kan Kararayan, Naga City. Uyan parte kan mga pahayag ni Konsyal Jis Albius kana Naga. Iyo po, kasi dati po igo kita ning more or less backlog sa housing sa mga 6,000 and makita kang during the inaugural message ni Mayor Leni Robredo, sabi niya na nagkagawa na ng commitment ang DSUD na ma-provide ng 6,000 na housing projects sa Sudat Canaga na makakapag-beneficial sa mga taga-Naga. Kung madagos po niyo, matataparan na itong presenting backlog sa housing kang sa tuyang gobyerno lokal. Mayo pa. Okay. Mayo pa siya. Mayo pang definite dahil ang mga nabakalpet ng gobyerno lokal, daga pa sana, pinakaipuan mag-egawa ng plan development. So, hopefully in the next week, mapapakaray ka niyo. Pero igwa na po kita nakaulay din na interested na mag-put up ng 4PH program doon sa Barangay Kararayan. Parte kan mga payag ni Konsyal Jis Albius kan Naga. Mientras tanto bilang parte kan 52nd anniversary kan National Irrigation Administration NIEO niya digdiya napili kan timangunya na taon iyo ana pagpupugay ng mga kawani at mga magsasaka. Ang inot nga aldaw itinagama para man sa mga empleyado kana niya sa Bicol. Sa ikaduwang aldaw kana sambit ng okasyon ginibo ang blessing kan mga heavy equipment kabali liwat ang pagbukas kan kadiwa
niya kung sain ini inilatag ang mga bararatong nga mga bagas asin mga produktong pang-agrikultura o gulayon dyan sa NIA. Uyan pahayag ni Nikay Baraero ang tagapagtaram kana niya Bicol. Kung ani po celebration kan sa muyang 62nd anniversary sa NIA. So ang sa muya pong sub-team digdi sa region is anniversary sa NIA, pagpupugay sa mga kawani at mga magsasaka. That's why for our first day, ito po para sa mga empleyado and munyan man pong mga second day, nagkaigwa po kita ning blessing kan sa tuyang heavy equipment na ongoing po sa ngunyan. And ini pong kadiwa sa NIA ta kung sa info nagbenta ulit kita kan sa tuyang P29, P35. Artiyan kan mga pahayag ni Nikay Baraero ang tagapagtaram kan niya Bicol. Mga tugang yan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.